Magandang araw po mga kasundo. Bago ko po simulan ang ating kwento, ay may natutunan po akong matandang kasabihan. Ang kasabihan po ay, ang mag-subscribe, like at comment ay suswertihin ngayon. At ang hindi mag-skip ng mga ads ay mas lalong suswertihin. Simulan na po natin ang ating kwento. Isang magandang araw po sa inyo, Kuya Barry. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Joel. Itong kwentong ito ay nangyari noong minsan akong nakipagsapalaran na magtrabaho sa daungan ng barko dito sa Kabisayaan noong dekada 80. Mabuti na lang noon at nakapasok ako bilang taga-ikib ng tubig at tagahugas ng pinggan sa isang kainang naroroon. Halos araw-araw ay marami ang aming mga customer kung kaya ako'y abalang-abala kapag ganoon. Kasama ko ang aking mga kasamahang sina Rosita at Alex sa kainang iyon. May mga pagkakataong salitan kami ng trabaho, lalo na kaming dalawa ni Alex kapag wala si Rosita. Isang beses pa nga noon, natsyempohang wala si Rosita dahil may importanteng lakad ito. Dalawa lamang kami ni Alex ng araw na iyon kung kaya medyo nahirapan kaming dalawa, lalo na at napakaraming tao. Dahil panay rin ang tawag ng aming amo kay Alex, ay ako ang naiiwan sa kusina upang tingnan ang niluluto nitong mga putahe. Nag-iisa lang ako sa kusina ng kainan ng mga sandaling iyon. Sa loob ng ilang buwang pagtatrabaho ko noon ay mayroong mga bagay na ipinagbabawal ng aming amo na sinusunod ko naman. Subalit, minsan ay may pagkakataong nais kong alamin ang tungkol sa mga ipinagbabawal niya, lalong-lalo na ang tungkol sa isang silid sa kainang iyon na hinding-hindi namin pwedeng galawin. Ano kaya kung isang beses lang ay suwayin ko kaya ang aking amo? Bulong ko sa aking sarili at dahan-dahang naglalakad patungo sa silid na iyon. Malapit na sana ako noon nang marinig ko ang boses ni Alex sa aking likuran. "Uy, Joel, saan ka pupunta? Walang magbabantay rito sa niluluto ko, ha?" Wika niya. "Wala naman, pre. Sige, babalik na lang ako dyan." Iyon na lamang ang naging tugon ko at bumalik ako upang bantayan ang mga putahing niluluto niya. Itinuon ko na lang ang aking atensyon sa pagbabantay at hindi na muna inisip pa ang bagay na iyon. Maya-maya pa ay pumasok muli si Alex sa kusina. "Pre, tapos na ako roon sa labas. Sige na, at ako na muna rito." "Pre, ikaw na muna ang magsilbi doon sa suki ni amo, ha?" Saad niya. Tumango na lang ako at iniwan ko na siya. Dumiretso naman ako kina Jasper na siyang tinutukoy ni Joel. Ang grupo kasi niya ang suki ng aming amo sa kainang iyon. Magandang araw, boss. Dating order pa rin ba?" Nakangiting tanong ko sa kanila. Tanging pagtango lang ang naitugon nila sa akin kung kaya kinuha ko na ang pagkain na madalas nilang ino-order. Hindi ko naman maintindihan noon kung bakit sa araw-araw ay iisang putahe lang ang niluluto nila. Marahil ay masarap iyon dahil ayon sa kanila
ay specialty daw iyon ng aming amo kung kaya nasasarapan sila dito. Sobrang sarap daw kasi ng pagkakaluto nito, dahilan para ito ay balik-balikan nila. Subalit, ang ipinagtataka ko lang noon ay kung bakit sa kanila lamang ibinebenta ang pagkaing iyon at hindi pwede sa iba. Para iwas naman sa gulo, hindi ko na inalam yun kahit na minsan ay gustong-gusto ko ring malaman at matikman kung masarap nga ba ito. Nang matapos ako sa pagsilbi kina Jasper ay pumasok ako sa kusina. Naabutan ko naman si Alex na natutulala habang nakatingin sa silid na hindi pa namin napapasok. Pare, ano kaya ang laman ng silid na iyan? At bakit takam-taka ko ba't hindi tayo pwedeng makapasok dyan? Tanong niya sa akin. Napakibit-balikat naman ako bilang tugon sa kanya dahil maging ako man ay hindi rin alam kung ano ang laman ng silid na iyon. Napatingin naman siya sa akin. Hindi ko alam, ngunit tila nakikita ko sa mga mata niya na tulad ko ay nais ring malaman ang kasagutan. Paano kaya kung alamin natin sa susunod kapag may pagkakataon tayo? Noon pa man malaking kuryosidad na talaga ang naidudulot ng silid na iyan sa akin, pare ko. Dagdag pa niya na sinang-ayunan ko naman. Nagpalinga-linga pa kami sa aming paligid dahil baka may makarinig ng aming naging usapan at isumbong kami sa aming amo. Yun nga po, Kuya Barry, nagpatuloy lang ako sa aking pagtatrabaho sa kainang iyon. Wala na rin naman akong ibang napansin maliban nga sa silid na iyon at sa putahing halos araw-araw ino-order ng grupo ni na Jasper. Rosita, hindi ka ba nagtataka kung bakit hindi tayo pinapapasok dyan sa silid na yan? Tanong ko sabay turo sa silid na tinutukoy ko. Oy, wag mong balakin pa yan ha, Joel. Kung ayaw mong mapahama ka, isa pa, kung ako sa iyo, mag-iingat ka sa grupo nila Jasper. Hindi mo sila kilala. Dagdag na wika pa ni Rosita. Sakto namang pumasok si Alex at narinig niya ang sinabi ni Rosie, kung kaya agad siyang nagtanong kung bakit. Noong una ay nagdadalawang isip pa na sumagot si Rosita, ngunit kalaunan ay hindi na niya napigilan pa ang kanyang sarili at nagkwento siya sa amin ni Alex. Bago ko po ipagpatuloy ang kwentong ito ay may request sana ako sa iyo, kasundo. Isang pindot lang ito, kasundo, sa subscribe button namin. Malaking tulong po ito sa amin, kasundo, upang mapagpatuloy pa namin ang mas marami pang magagandang kwento. Salamat sa pag-subscribe mo, bagong kasundo. Ayon kay Rosita, isang beses daw ay may pagkakataong nasaksihan siyang hindi maganda. Panay pa ang lingon niya habang sinasabi ang mga bagay na iyon. Hindi pa sana niya itutuloy ang kanyang pagkukwento dahil baka hinahanap na kami ng aming amo, ngunit sinabi ni Alex na wala pa namang tao sa labas kaya may oras pa siyang magkwento sa amin. Dahil doon ay nagsimula na siya sa kanyang pagsasalita. O ito sa atin lang to. Huwag kayong maingay ha. Karne. Iyan ang laman ng silid na iyan. Hindi yan karne ng baboy o baka ha, kung hindi karne ng tao. Wika niya habang nakikitaan ng takot ang kanyang mga mata. Sina Jasper, sila ang bumibili ng mga karning iyon sa ating amo.
Ang putahing madalas nilang kainin dito, yun, luto iyon sa karne ng tao. Mga aswang sila. Nanginginig na wika ni Rosita. Natahimik naman kami ni Alex dahil sa aming nalaman. Hindi kami makapaniwala sa sinabi ni Rosita sa amin. Ilang sandali pa ay nagpa siya nang umalis si Rosita dahil baka mahuli pa kaming nagkwekwentuhan tungkol sa silid na iyon. Bago siya tuluyang lumabas ng kusina ay nagsalita pa siya. Basta, huwag niyo nang ituloy kung anuman ang binabalak niyo kung ayaw niyong mapahama kayo. Basta, binabalaan ko na kayo ha. Babala niya sa amin at tuluyang iniwan na kami. Nagkatinginan naman kaming dalawa ni Alex dahil doon. Ilang minuto rin kaming hindi nakapagsalita hanggang sa siya na mismo ang bumasag ng katahimikang namutawi sa amin. Pare, tuloy pa rin tayo sa plano ha. Nais kong malaman kung totoo ang sinasabi niyang si Rosita. Wika ni Alex. Tanging pagtango na lang ang aking naitugon sa kanya. Nang gabing iyon, nagpasya kami ni Alex na isagawa ang aming plano. Pagkaalis ng aming amo ay iniwan namin ang aming mga ginagawa. Napatingin sa amin si Rosita na animoy nagbabanta ang kanyang mga titig, ngunit hindi kami nagpapigil. Napadaan pa nga ako sa kanya at binulungan siyang huwag mag-alala sa amin ni Alex. Pumasok kaming dalawa ni Alex sa kusina. Tinungo kaagad namin ang silid na iyon. Gamit ang susing kinuha nito sa lalagyan ng aming amo ay dahan-dahan naming binuksan ang silid na iyon. Napatakip kami kaagad ng aming mga ilong nang tumambad sa amin ang masangsang na amoy. Pumasok kami ni Alex at isa-isang tiningnan ang bagay na naroroon. Nalaki ang mga mata namin ni Alex nang may makita kaming mga putol-putol na katawan ng mga tao. Nakaramdam din ako na tila masusuka na ako kung kaya lumabas ako sa silid na iyon. Nakasunod naman sa akin si Alex. Walang ya. Tama nga si Rosita. Hindi nga siya nagsisinungaling. Wika ni Alex. Dahil doon ay inayos namin ang aming mga sarili at lumabas na ng kusina. Nakita kami ni Rosita at kaagad na nilapitan. Ibalik mo na ang susing kinuha mo. Pabalik na siya at kapag nalaman niyang wala ang susi roon, patay tayong tatlo. Wika niya kung kaya dali-daling ibinalik ni Alex ang susi. Ilang minuto lang bago na ibalik ni Alex ang susi ay dumating ang aming amo. Nakangiti ito habang kasabay na naglalakad ang grupo ni Jasper. Napalunok naman kaming tatlo nila Alex dahil nakatingin sa amin sina Jasper na animoy kami ang pinag-uusapan ng mga ito. Dali-dali kaming napatalikod dahil doon. Pumunta naman kami ni Alex sa kusina upang ipagpatuloy ang aming ginagawa at naiwan naman si Rosita sa labas upang asikasuhin ang grupo ni na Jasper. Hindi pa rin kami makapaniwala ni Alex sa aming nakita. Pakiramdam ko hanggang sa mga oras na iyon ay bumabaliktad pa rin ang aking sikmura sa tuwing maaalala ko ang mga nakita namin sa silid na iyon. Dahil sa nangyaring iyon, nagpasya na lang kami ni Alex na umalis sa trabaho naming iyon.
Natatakot kasi kami na baka malaman iyon ng aming amo at siya ang susunod na katayin nito upang ipakain kina Jasper. Nagtaka man ng aming amo sa biglaan naming pag-alis ni Alex ay hindi na ito nagtanong pa. Hinayaan na lang kami nito, subalit kapalit noon ay ang pananahimik naming dalawa. Hindi namin alam kung papaano niya nalaman, ngunit laking pasasalamat namin dahil hindi niya kami ginawan ng masama. Kinausap lamang niya kaming manahimik kung kaya sumang-ayon kami. Si Rosita lang ang naiwan sa kanila ng mga sandaling iyon. Simula nang umalis ako sa kainang yun, hindi ko na alam kung ano ang nangyari sa aking mga kasamahan. Sa ngayon, wala na ang kainang iyon. May mga tanong man ako sa aking isipan gaya na lamang na kung saan na ang grupo ni na Jasper at kung ano na ang nangyari kay Rosita ay hindi ko na masyadong iniisip pa. Ang mahalaga ay buhay ako ngayon kahit dala-dala ang karanasan na iyon. Hanggang dito na lang po ang aking kwento. Maraming salamat po Kuya Barry. Gumagalang, Joel. And again, maraming salamat po mga kasundo. Don't forget to subscribe and i-click nyo lang po yung bell na button para updated po kayo sa mga upcoming videos namin na paparating. Maraming salamat po ulit. God bless and ingat po lagi dyan. Ito po si Kuya Barry at ako ang sundo.